Convoy ni San Miguel, Bulacan Vice Mayor John Bong Alvarez hinagisan ng granada. At viral ngayon, batang nag-mini-bini concert sa bubong. Sa pilitan ng inilikas ang mga residente sa Negros Island matapos pumutok ng bulkang Canlaon kagabi. Itinaas ngayon sa Alert Level 2 ang bulkan matapos magpakawala ng abo na bumalot sa buong isla. Live mula sa Dumaguete, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta kaya yung mga residenteng nakatira malapit sa bulkang Canlaon? Ruth, bago yan, naalarma ang buong Negros Island dahil sa pagsabog ng Canlaon. Gaya ng sinabi mo kanina, itinaas na sa Alert Level 2 ang bulkan na posibleng magkaroon pa ng mas malakas na pagsabog. Mag-aalas 7 ng gabi, bumungad sa mga residente ang makapal na usok sa Negros Island dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Malayo pa lang tanaw ng makapal na abo sa Canlaon. Sa video na ito, kitang-kitang pagbagsak ng abo mula sa bulkan. Ayon sa PHIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption ang Canlaon kagabi na tumagal ng 6 na minuto. Umabot sa 5,000 metrong nilabas na plume o makapal na usok ng bulkan. Dahil dyan, itinaas na ang Alert Level 2 sa Canlaon. Bunsod yan ng mataas na level ng tubig sa crater o bunganga ng bulkan na nagdulot ng pagbuga ng usok o steam. Umabot ng 10 kilometrong layo ng abo mula sa bulkan. Kaya ang ilang bayan tulad ng La Castellana sa Negros Occidental na balot ng abo. Higit sa 200 residente nang inilikas doon simula kagabi. Hindi na raw nagdalawang isip ang mga apektadong residente na lumikas dahil sa takot. Lumikas kami agad sa takot namin sa malalaking bato na binuga ng bulkan. Naitala rin ang ashfall sa La Carlota City. Paalala rin ng PHIVOX, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Canlaon. Posible rin ang mga pagyanig at mga rockfall event, pati ang pagbuga ng pyroclastic density current o uson. Ito yung pinaghalong tunaw na bato at mainit na usok mula sa pag-alburuto ng bulkan. Ruth, balik dito sa Dumaguete City kung saan tayo ngayon. Nakaalerto ang mga LGU sa Negros Occidental maging sa Negros Oriental bilang paghahanda sakaling magpatuloy nga ang pag-alboruto ng Canlaon. Alam mo, Ruth, pinaalahanan na rin ang mga residente na magsuot ng face mask sa mga lugar na may ashfall. Ruth. Gio, nabanggit mo na nga, nandyan pa lang kayo sa Dumaguete at alam ko babiyahe kayo papunta malapit doon sa Bulkang Canlaon. Pero ano ba yung naging experience nyo lang biyahe mula Maynila from the airport? Kasi may abiso na ata ng mga canceled flights. Ruth, dahil nga sa pag-alboruto ng Bulkang Canlaon, ilang flights na nga ang kanselado. Narito ang listahan. Papakita natin ngayon sa mga kapatid natin. Apektado yung mga flights patungo o mula Manila patungong Bacolod sa Negros Occidental maging sa Iloilo sa Panay Island dahil nga sa pagputok ng bulkan. Kabilang sa mga apektado ang 6 na flights ng Cebu Pacific, 3 flights ng AirAsia at 3 flights ng Philippine Airlines. Ruth, maging yung mga flight na hindi naman apektado o natuloy kanina gaya sa Manila patungong Dumaguete City ay nagkaaberya pa kahit papaano, Ruth, dahil yung mga bagahe ng ilang pasahero gaya nga ng mga bagahe din ng ibang kasama natin sa media ay naiwan sa NAIA. Kaya kanina nagreklamo din sa atin yung ilang mga pasahero dahil nga sa hassle na ito, Ruth. Maraming salamat, Gio Robles. Maaaring kumalat sa iba pang bayan at probinsya ang ashfall kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Kaya mahalagang alamin kung ano-anong paghahanda ang dapat gawin sakaling umabot ito sa inyong lugar. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez.
Ang ashfall ang may pinakamalawak na pinsala tuwing pagputok ng bulkan. Hindi ka man abot ng lava oras sa pumutok ang isang bulkan, malayo naman ang nararating ng abo, asupre at iba pang ibinubuga nito. Kaya naman, siguraduhin nakatutok sa balita kaugnay ng pagputok ng bulkan at kung may abiso ba ng ashfall. Maghanda ng face mask para maiwasang malanghap ang abo na posibleng magdulot ng respiratory problems. Pwede rin gumamit ng goggles para protektahan ang mata. Oras na magkaroon ng ashfall, iwasan na ang paglabas at manatili na lamang sa loob ng bahay. Siguraduhin nakasara ng maigi ang mga bintana at pinto para hindi pumasok sa bahay ang abo. Kung may alagang hayop, mainam ding ipasok sila sa loob ng bahay o ikulong muna. Dapat ding alamin ang lokasyon ng evacuation area sakaling lumala pa ang sitwasyon. Mabuti na rin maghanda ng emergency supply kit na maaaring bitbitin kung kailangang lumikas. Bukod sa face mask, dapat may ihanda na first aid kit, supply ng pagkain at tubig, pamalit na damit, flashlight at whistle o pito. Siguraduhin bitbitin ang mahalagang dokumento gaya ng passport at iba pang ID at listahan ng mga emergency contact number. Maliit man o malaking sakuna, mabuti nang maging handa para masiguro ang kaligtasan nyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. At para mabigyan tayo ng update sa lagay ng Bulkang Kanlaon, makakausap natin si VVOX Volcano Monitoring and Eruption Division Chief Maria Bornas. Magandang umaga, Ma'am Maria. Ma'am, ano na ho ang latest sa Kanlaon? Nag-aalburuto pa rin ho ba ang bulkan? Posible ho bang masundan itong pagputok ng Kanlaon? Hello, magandang umaga po. Maritan Bornas po, sa Volcano Monitoring and Eruption VVOX. Bali sa kasalukuyan po, nananahimik po ang Bulkang Kanlaon. Patay po sa ating monitoring, ito po ay nagbubuga ng tahimik ng volcanic gas. At meron lamang po tayong natatalang maliliit na mga low-frequency volcanic earthquakes. Umaabot na po sa 38. Ito pong mga low-frequency volcanic earthquakes ay maaari pong sanhi o malamang po ay sanhi ng pagsilip ng volcanic gas sa bunganga ng bulkan. So kasalukuyan po ay binabantayan pa po natin ang nananatili pong sa alert level 2 ang status nito. Okay, Ma'am Maria, sorry, medyo napuputol lang yung linya. No? Linawin ho natin so far, kasi kahapon, dadalawa lang yung may hinang volcanic earthquakes na naitala. Ngayon, umabot na ho sa 38. Tama po ba? Opo, meron pong additional po tayo na mga volcanic earthquakes. Maliliit lamang po ito. Kung matatandaan po natin kagabi, ang pagsabog po ng bulkan ay muna po ng isang malakas po na VT earthquake. Ito po ay may local magnitude na 3.5. Bago po ito tuloy ang pumutok. No? Medyo malakas po yung VT earthquake na yung volcano tectonic earthquake. Kaya matapos po nito, ang Kanlaon Volcano Network ay nakapagtala po ng maliliit lamang po na low frequency volcanic earthquakes na consistent naman po siya sa nakikita po digasing na tahimik ng bulkan. Ma'am Maria, nabanggit sa report kanina, no, yung pagtaas ng yung aktibidad ng Kanlaon ay bunsulo dun sa pagtaas ng tubig sa crater nitong bulkan. Ano po kaya ang dahilan ng pagtaas ng tubig? May kinalaman ho ba yan sa mga naging pag-ulan? Hindi po tama yan. Wala pong koneksyon pagputok ng bulkan sa tubig po sa kanyang crater, sa loob po ng kanyang crater o bunganga. No? Ang sinasabi lamang po natin ay meron pong mainit, superheated na tubig na nasa loob po ng volcanic crater na inexpel po nung pumutok po ang bulkan. No? Maaring ito po ay isa sa mga nagsanhi ng tinatawag po nating incandescent, superheated steam. Dahil ang tubig po kapag po ay steam, ito po ay maaring dulot po ng incandescence. No? Nakikita po natin yan minsan sa ibang bulkan, no? Nagiging superheated volcanic gas ito. No? Ang pagputok po ng bulkan ay malamang sanhi po ng tinatawag po nating hydrothermal activity. Ito po yung
region ng singaw or steam sa loob po ng bulkan sa pagitan po ng groundwater at ng magma. Ito po ay medyo malalim at malawak na region. Hindi po ito yung tubig sa bunganga ng bulkan. Iba po yan. Ano? So sa hydrothermal region po, kapag ito po ay nagiging nakukulob o na-overpressurize, maaari po itong magsanhi ng malalakas na volcanic earthquakes at ng pagputok ng bulkan. No? So, iba po yun, no? Yung steam o yung hydrothermal region o area kaysa po sa tubig sa bunganga ng bulkan. Maraming salamat po sa paglilinaw. Again, bunsod ng steam yung naging aktibidad dyan sa Bulkang Kanlaon. Maraming salamat po, FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Division Chief Maria Bornas. Nanindigan si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na lalaban siya ngayong isinailalim siya sa preventive suspension dahil sa mga reklamong may kinalaman sa Pogo. Bukod kay Go, 2 opisyal pa ang damay sa suspensyon. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, dapat lang masuspende ang alkalde dahil sinubukan niyang pigilan ang investigasyon sa Pogo Raid. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Isinailalim sa preventive suspension ng walang bayad ng Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasama ang kanyang Business Permit and Licensing Office Head na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer na si Aiden Sigua. Nagugat ang suspensyon nila sa isinampang kasong administratibo ng DILG laban sa 3 sa 2 dati at kasalukuyang Vice Mayor ng Bamban at sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Dahil yan sa maanumalyang operasyon ng Pogo sa kanilang bayan. Sa 9 na pahinang desisyon ng Ombudsman, sinabi nitong posibleng maimpluwensyahan ng respondent sa mga testigo at ebidensya sa kaso dahil lumalabas sa reklamo ng DILG na malaki ang kaugnayan ng mga opisyal sa operasyon ng Pogo sa lugar nila. March 13 ang salakayin ng mga otoridad ang kumpanyang Zunyuan Technology sa loob ng compound ng Baofu Land Development Incorporated kung saan isa sa mga may-ari si Mayor Alice. Bago ito, ni-raid na rin noong March 2023 ang kaparehong compound nang salakayin nila ang naunang Pogo sa loob na Hongsheng Technology Incorporated. Sabi ng DILG, si Mayor Alice din mismo ang nag-apply sa Letter of No Objection sa munisipyo para sa Hongsheng noong hindi pa siya mayor. Dito na nadawit ang pangalan ng Business Permit and Licensing Office Head na si Ocampo dahil siya ang nag-asikaso sa mga permit kahit kulang-kulang ang mga dokumento ng mga Pogo. Naging pabayarin daw ang legal officer na si Sigua dahil hindi niya raw inimbestigahan ang anomalya sa business permit ng mga Pogo kahit malinaw na may kulang sa requirements. Ayon sa Ombudsman, preventive measure lang ang ibinigay nila sa 3, pero posible silang masibak kung mapatutunayang totoo ang mga aligasyon. Iginagalang naman daw ni Bamban Mayor Alice Go ang desisyon ng Ombudsman pero ilalaban daw niya ang kanyang kaso. Sa isang pahayag, naninindigan ng alkalde na wala siyang kasalanan pero tila nahatulan na raw siya bago pa man marinig ang kanyang panig. Paglabagaan niya ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkaldeng binoto ng mga Pilipino. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig sa Senado, noon pa nga dapat sinuspinde si Mayor Go. May impormasyon daw ang senadora na tinangka umano ni Go na pigilan ang investigasyon noong nireid ang Pogo Hub sa Bamban. Dagdag pa ni Ontiveros, walang dudang konektado sa Pogo ang alkalde. Dokumentado raw ito kahit pa ilang beses siyang magsinungaling at kahit pa ilang beses niyang sabihin hindi niya maalala. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Handa nga po ang kampo ni Mayor Alice Go na palagaan ang preventive suspension na ipinataw sa alkalde. At kaugnay niyan, makakausap natin ang kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Magandang umaga po, Attorney David. Ay, magandang umaga, Ruth. Long time no see. O nga po. Sir, tanungin ko lang po kayo kasi narinig na namin, nakita namin yung pahayag ni Mayor kahapon. Ano po, kailan niyo po siya huling nakausap at baka may iba pa po siyang sinabi tungkol dito sa pagpapataw ng preventive suspension? Actually, nakakausap naman kami every now and then, although sa sa phone. So, hindi kasi yung preventive suspension, sasagutin namin yan eh. Kasi sa paniniwala namin, may karapatan din naman siya na malaman ng Office of the Ombudsman yung kanyang side. Napakaganda kasi ng side namin. Sana kung makita ng Ombudsman yon, naniniwala naman ako sa sense of fairness ni Ombudsman na makita niya yung side namin at mailip yung mga suspension nila ng 3.
Pero may binanggit po kasi si Senator Risa Ontiveros na nagkaroon na daw po ng effort si Mayor para pigilan itong investigasyon eh. Alam mo, ang allegations, hindi ebidensya yan, ha? Ilang araw na ba kami nag-hearing sa Senate? Ilang oras na? Bakit di nila i-presenta yan, di ba? At saka, yung mga allegations, madali namang sabihin yan eh. Pero kailangan i-prove mo. Kasi ang allegation, kahit sino pwede gumawa ng allegations. Kaya lang, kailangan i-prove mo yun. They have all the opportunity. Nasa kanila yung oras, tsaka yung time, yung power nila over the Senate investigation, di ba? Di tawagin nila sino yung in-influensyahan, di ba? Kasi ako, wala akong alam na ganun. Yung isa pa po, ito hong preventive suspension ng Ombudsman ay base sa rekomendasyon ng DILG dun sa mga reklamo laban kay Mayor Go. Pero sinasabi kasi ng DILG, kahit ito po ay nabanggit na noon sa hearing, meron pa daw po atang financial interest o share si Mayor Go doon sa Baofu Land. Kasi ayan yung kung nasaan yung Pogo na ni-raid. Ano po? Anong masasabi nyo dyan? Alam mo, unang-una, ang Pogo, hindi naman bawal yan. Ang Pogo, merong PAGCOR license. Licensee yung dalawang Pogo dyan, yung PAGCOR. In fact, meron silang 24-hour monitoring platform dyan para sa audit platform nila. Meron silang monitoring personnel dyan para ma-supervise yung legal operation ng PAGCOR. Ngayon, as to the fact na yung lote, isa lang yung tatlong floors lang yung Pogo na yan, doon sa napakalaking compound na yan, hindi ko alam kung ilang, sabi nila kasi nasa 40 hanggang 30 hanggang 40 structures yan. Tatlong floors lang yun eh. So paano mo ngayon sasabihin na illegal yung ginagawa ng Baofu? Kahit na ganon, si Mayor naman wala na siyang connection sa Baofu before pa ng kanyang pag-assume as Mayor, nag-divest na siya doon. Pero yung Baofu... So lesser lang ha, Ruth ha? Yes, opo. Yung Baofu, lesser lang siya ng mga structures doon. Yung mga structures doon, wala pang 2% o 5% yung Pogo allocation doon. Kahit pa sabihin mong Pogo yon, illegal naman yan. Meron namang approval ng PAGCOR, license ng PAGCOR yan. So ano wala akong nakikita ng problema doon eh. Yung sinasabi po kasi, wala na po kasi daw license to operate itong Sonyun o yung Holsheng nung nabigyan po ng business permit from the Office of the Mayor. Meron. Oo. Meron provision na. Kaya nga sabi ko nga, mabigyan lang kami ng opportunity sana na Ombudsman na makita yung side namin. I'm sure, napaka-fair naman ni Ombudsman para hindi niya naman mapansin yun, makita yun. I-emphasize namin yan. Oo. Kumbaga kaya nyo pong sagutin itong mga aligasyon at patunayan po na yung sinasabi nga ni Mayor doon sa statement na wala po siyang kasalanan. Oo naman. Kasi nililig siya sa mga Pogo. Ano bang connection niya sa Pogo? Wala nga siya, hindi nga siya nakita doon, wala nga siyang pangalan doon. Hindi ko maintindihan. Tapos ina-expect siya na ma-curb niya yung mga illegalities doon kung meron man, mga human trafficking, kung ano man yan, assuming meron. Hindi niya authority yun eh. Hindi niya jurisdiction yun. PAGCOR ang nandun para mag-supervise niyan. Kung merong trigger, may magsabi sa kanya na may illegal activities doon, then that's the time magpapaimbestiga siya. Attorney, isa pa po, may sinabi rin itong Presidential Anti-Organized Crime Commission na sasampahan daw may planong sampahan ng tax evasion case si Mayor Go. Pati po itong Office of the Solicitor General ay pinag-aaralan din yung ilang dokumento sa posible ring iba pang reklamo. Ano pong reaksyon nyo dyan sa mga kaliwat ka ng investigasyon, Attorney? Alam mo, yung tax evasion, kailangan na din mapasagutin ka dyan, di ba? Magkakaroon ka pa ng assessment dyan, meron ka bang ginawang illegal dyan. Ang trabaho kasi ng government is to collect taxes. Hindi para mag-file. Yung pagpa-file ng mga criminal cases, last resort na yan. Kung hindi ka magbabayad ng tamang buwis. Una-una, magkano ba dapat niyang bayaran? I-assess muna siya. Paano kung bayaran niya yun? Paano papapile ng tax evasion yun? Hindi nga evasion Wala nga evasion Kaya nga meron tayong due process dyan. Merong letter of authority, may itong notice of discrepancy. Marami pang proseso yan. Hindi ka basta-basta nagpapile ng tax evasion case sa isang taxpayer. Otherwise, walang matitirang negosyante kundi lahat sila may kaso dahil lahat yan merong
assessment notice ka muna bago ka. Yung pinapailan lang nila ng tax evasion, yung matitigas ang ulo na ayaw magbayad pagkatapos mong inassess, binigyan ng formal demand to pay, doon ka palang magpa-file ng case. Okay. Wala pa nga kaming, wala pa nga sa step 1 yan eh. Okay. LOA pa lang natatanggap namin, letter of authority. So bibigyan pa kami ngayon ng opportunity to answer. Okay. Maraming pong salamat sa inyong panahon. Si Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alice Go. Ito naman po, magandang balita para sa mga kapatid nating guro. Magiging 10,000 piso na ang allowance ng mga public school teachers simula sa 2025. Pinirmahan na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang RA 11997 o Kapalikat sa Pagtuturo Act. Itinaas ang allowance mula sa dating 5,000 pisong taunang allowance para sa teaching expenses, gaya ng classroom supplies at iba pang gamit sa pagtuturo. Nakasaad din sa batas na hindi ito sakop ng income tax. Magsisimula ang implementasyon nito sa school year 2025 hanggang 2026. Kukunin muna sa budget ng Department of Education ang pampondo rito sa unang taon. Sa mga susunod na school year, magkakaroon na ito ng alokasyon sa national budget. Mga kapatid, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Nakakaapekto sa hilagang bahagi ng Luzon ang frontal system o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Dahil dyan, makakaranas ng maulang panahon sa hilagang Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, posible rin ang pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Tatagal daw ito ng kalahating oras hanggang 2 oras. Susunod, convoy ni San Miguel, Bulacan Vice Mayor John Bong Alvarez inambush. Department of Health nagbabala laban sa pagkalat ng sakit na kolera. At mahigit 100 patay sa gitna ng matinding heatwave sa India. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Tinangkang patayin ng mga armadong lalaki si San Miguel, Bulacan Vice Mayor John Bong Alvarez. Mabuti na lang at hindi sumabog ang mga granada na inihagis sa convoy ng vice-alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pool sa video ang pag-arurot ng riding in tandem na ito sa barangay Poblasyon sa San Miguel, Bulacan. Halos mag-counterflow sila sa pagmamadaling makalayo sa lugar. Bago niyan, binubuntutan na daw ng riding in tandem ang convoy ni San Miguel Vice Mayor John Bong Alvarez na galing sa kanilang bahay. Nang makalapit sa sasakyan ng vice-alkalde, ay dinikitan nila ito ng granada. Yung granada dala nila ay ididikit lang. Pagdikit sa sasakyan, sabay puputok. Parang yun ang ayon sa pagkakaalam ko. Hindi naman sumabog ang granada na balot pa ng tape. Hinabol ng mga bodyguard ni Vice Mayor Alvarez ang mga sospek. Para hindi maabutan ay naghagis ulit sila ng granada. Pero di pa rin ito sumabog. Yun nga lang, nagawa ng mga salarin na tumakas. Ligtas namang nakababa ng sasakyan si Vice Mayor Alvarez at pamilya nito. Iniimbestigahan pa kung sino ang nasa likod ng tangkang pagpapasabog ng granada. Pero tingin daw ni Alvarez ay may kinalaman ito sa deklarasyon niyang tatakbong mayor sa 2025 midterm election. Minsan na rin daw siyang na-ambush noong 2012 na magdeklara rin siyang tatakbo bilang mayor. Nahuli at na-convict ang isa sa mga suspect sa tangkang pagpatay sa isang pulis. Matinding takot ang naranasan ni Vice Mayor lalo't pat wala raw siya mga police escort. A week before po na mangyari ito, ang aming pong chief of police ay tinanggalan po ako ng pulis. Yung isang pulis ko po tinanggal niya. Sa hindi ko po malamang dahilan. Sinubukan namin kunin ang panig ng hepe ng San Miguel Police pero nagpasabi lang ito sa kanyang mga kawani na wala siya sa presinto. Nagbabalita mula sa frontline,
Gary De Leon, News 5. Usapang petrolyo naman tayo mga kapatid, epektibo na ngayong umaga ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. May patong ng 60 centavos per liter sa diesel at 80 centavos naman sa kerosene. Tinapyasan ng 90 centavos per liter ang gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na maaapektuhan ang presyo ng pinalawig na production cuts ng OPEC. Kasabay niyan, posibleng tumaas ang demand dahil sa paparating na tag-init sa ibang bansa. Bukod sa mga produktong petrolyo, posible ring tumaas ang singil ng Meralco naman sa kuryente ngayong buwan. Dahil po yan sa dagdag na bayarin ng mga power distributor para sa ancillary services o serbisyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Papalo raw ito sa higit 10 sentimo kada kilowatt hour. Nariyan din ang halos 5 centavos per kilowatt hour na dagdag na feed-in tariff allowance o fit-all rate. Ang taripang yan ay ginagamit para sa development ng renewable energy. Nilinaw naman ng Energy Regulatory Commission na hindi pa ipapasa sa mga consumer ang settlement cost sa reserve market. Ang dagdag singil dapat na yan ay nag-ugat sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022 na ipawalang bisa ang price cap na ipinatupad ng ERC sa kuryente sa wholesale electricity spot market noon pang 2014. Sa ibang balita, higit 700 kaso ng kolera ang naitala ng Department of Health sa unang 3 buwan ng taon. Aabot sa 773 ang kumpirmadong kaso ng sakit as of March 11. Bagamat mas mababa yan ng halos 40% sa bilang noong isang taon na umabot sa higit 1,200, patuloy itong minomonitor ng DOH. Pinakamaraming kaso sa Eastern Visayas na umabot sa 702. Isa naman ang namatay sa sakit. Paalala ng DOH sa publiko, linising maigi ang mga gamit sa pagkain at pagluluto. Siguraduhin ding malinis ang pinagkukunan ninyo ng tubig. Mahigit 100 na ang patay sa matinding heatwave na nararanasan ngayon sa India. Base sa datos ng gobyerno, libo-libo pa ang hinahinalang nakaranas ng heat stroke. Umaabot na sa 50 degrees Celsius ang temperatura sa bansa mula pa noong Marso. Ayon sa mga eksperto, lalo pang lumala ang init sa buong mundo dahil sa climate change. Inaasahang magpapatuloy ang mainit na panahon doon hanggang sa katapusan ng linggo. Susunod, the Kraken, Junmar Fajardo, nangunguna na naman sa Best Player of the Conference race sa PBA. Carlo Paalam at Hergy Bacdayan balik Pilipinas para naman paghandaan ang nalalapit na 2024 Paris Olympics. At isang bata, todo hataw sa binihit song habang nasa bubong. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nangunguna na naman si San Miguel Beerman star Junmar Fajardo sa karera para sa Best Player of the Conference Award. Inagaw ni Fajardo ang #1 spot mula kay Robert Bolick ng NLEX kasunod ng pag-abante ng SMB sa finals. May 43.12 statistical points na ngayon si Fajardo sa likod ng averages niya na 17.3 points, 14.5 rebounds at 3.1 assists. Dahil dito, on track ang 7-time PBA MVP na makuha ang kanyang record-extending na ika-10 DPC Award. Kasunod naman ni Fajardo at Bolick sina Stephen Holt, CJ Perez at Christian Stadhardinger. Balik bansa na mga boksingerong sina Carlo Paalam at Hergy Bacdayan matapos makapasok sa Paris Olympics. Nagpasalamat si Paalam sa kanyang coaches at team sa pagtulong sa kanya na makabalik sa Olympics. Si Bacdayan naman aminadong kinabahan.
dahil ito ang unang beses na lumaban siya para sa Olympics bilang boksingero. Galing sa martial arts na Bovinam, si Bacyadan. Kasunod ng pagpasok ni Paalam at Bacyadan, 5 na ang ipadadalang delegasyon ng Pilipinas sa boxing. Kasama nilang dalawa sina Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Sa kapapasok lang na balita, sinibak na sa pwesto ang lahat ng tauhan ng Bamban Municipal Police Station kasunod ng suspensyon ng Ombudsman kay Mayor Alice Guo at sa 2 iba pang opisyal ng kanilang LGU. Base sa ulat ng 2 general sa Camp Crame, mahigit 50 pulis ng Bamban PNP ang pinalitan. Pero hindi isinama sa sinibak ang mismong hepe ng Bamban Police. Dahil kauupo lang nito sa kanyang posisyon matapos ang nangyaring raid sa Pogo Hub doon. Sa ngayon, nasa Bamban na raw ang mga pulis na hahalili sa mga sinibak nilang kasamahan. Hinugot sila mula sa iba't ibang bahagi ng Tarlac na malayo sa impluwensya ng suspendidong alkalde. Sa atin, katulad ko, mahilig daw mag-concert sa banyo. O kaya sa kwarto. Wala kasi tayo sa banyo. Pero ibahin nyo itong chikiting na ito, ha? Iba nga naman kasi ang thrill kapag merong audience. Tama yon, kasi itong batang to, dinala niya yung kanyang performance sa bubong. Sa una, mukhang kuha sa paliga sa basketball court ang viral video na ito. Pero nang i-zoom in, may naispatan pala tong bata na ginawang stage, yung bubong na nandyan sa tawid ng court. Naitsapera tuloy ang player sa court nang mapansin siya ng audience. Akala mo kasi may mini concert dahil todo hataw siya sa hit song na Salamin-Salamin. Wala rin naman para sa mga netizens ang pa-concert ni Baby. Comment pa nga ng iba, ito na yata ang missing 9th member ng BINI. Bakit nga naman hindi? Galing. Medyo natakot ako na baka mataas, pero nung zoom out naman, mababa lang pala yung bubong. Ayaw mo talaga sumample? 10th member yung bata. Huwag na ako. Ayaw mo talaga. Okay yan. Huwag na lang. Next time. Naisahan natin siya ngayon, Next time. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.